Grasshopper's Grand Adventure. Noong unang panahon, sa isang malago at luntiang parang na napapalibutan ng matataas na puno ng oak, nakatira ang isang mausisa at masiglang tipaklong na nagngangalang Jerry. Si Jerry ay hindi katulad ng ibang mga tipaklong na kontentong tumalon sa bawat dahon. Siya ay nagnanais ng pakikipagsapalaran upang makita kung ano ang nasa kabila ng gilid ng parang. Isang maliwanag na umaga, habang hinahalikan ng araw ang hamog sa damuhan, nagpasya si Jerry na oras na upang sundin ang kanyang puso. Bakit mananatili sa parehong patch ng damo kung mayroong isang buong mundo doon? Bulong niya sa sarili. Gamit ang walang anuman, kundi ang kanyang tapang at isang maliit na dahon para sa lilim, siya ay tumungo patungo sa mahiwagang kagubatan sa abot tanaw. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa kagaya nitong mga kwento na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating munting channel na Vando Vlog? Maraming salamat at magpatuloy na tayo ang Forest of Whispers. Habang lumulukso si Jerry sa kagubatan, sinalubong siya ng koro ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang kumupas ang liwanag at sumayaw ang mga anino sa sahig ng kagubatan. Nakatagpo si Jerry ng isang matalinong matandang kuwago na dumapo sa isang mababang sanga. Saan ka patungo, munting tipaklong? Tanong ng kuwago. Naghahanap ako ng adventure. Matapang na sagot ni Jerry, humalakhak ang kuwago. Ang pakikipagsapalaran ay kadalasang may mga hamon. Mag-ingat dahil ang kagubatan na ito ay may mga lihim nito. Tumango si Jerry kahit na tumibok ang kanyang puso sa kaba. Siya ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa kagubatan kung saan napadpad siya sa isang kumikinang na batis. Ngunit habang nakayuko siya para uminom, nakarinig siya ng mahinang paghingi ng tulong. Ang nakulong alitaptap kasunod ng tunog na tagpuan ni Jerry ang isang maliit na alitaptap na nahuli sa isang sapot ng gagamba. Malabo ang ilaw ng alitaptap at mukhang takot na takot ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Siniguro ni Jerry ang alitaptap. Gamit ang kanyang malalakas na binti, tumalon si Jerry sa web at maingat na pinutol ang malagkit na mga hibla gamit ang isang matalim na sanga. Ang alitaptap ay libre. Salamat, mabait na tipaklong, umugong ang alitaptap. Ako si Flicker. Kung kailangan mo ng tulong, sundin mo ang ningning ng aking liwanag. Napangiti si Jerry, nakaramdam ng mainit na kinang sa kanyang dibdib. Nakuha niya ang kanyang unang kaibigan sa paglalakbay na ito. Ang Cavern of Echoes kinabukasan, napadpad si Jerry sa isang madilim na kuweba. May hawak umano itong kayamanan, ngunit binabantayan din ng tusong ahas. Sa kabila ng kanyang takot, mas nanaig sa kanya ang pagkamausisa ni Jerry. Sa loob ng kuweba, umalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag. Biglang sumigaw ang isang sumisingit na boses. Sino ang nangahas na pumasok sa aking domain? Isang makinis at berdeng ahas ang dumulas sa mga anino. Tumayo si Jerry. Hinahanap ko ang kayamanang binabantayan mo. Tumawa ang ahas. Upang maangkin ang kayamanan, kailangan mong sagutin ang aking bugtong. Hindi ako buhay, ngunit lumalaki ako. Wala akong baga, ngunit kailangan ko ng hangin. Ano ako? Napaisip si Jerry. Bigla niyang naalala kung paano nagtipon ang mga alitaptap malapit sa mga apoy sa parang. Isang apoy, bulalas niya. Nagulat ang ahas, ngunit tinupad ang kanyang salita. Ikaw ay matalino, maliit na tipaklong. Kunin ang kayamanan. Sa likod ng ahas ay nakalatag ang isang dibdib na puno ng kumikinang na mga buto. Ang mga butong ito ay lalago sa mahiwagang halaman. Paliwanag ng ahas. Kumuha ng kaunti si Jerry at nagpasalamat sa ahas bago umalis sa kuweba. Ang pag-uwi, pagkatapos ng marami pang pakikipagsapalaran,
nagpasya si Jerry na oras na para bumalik sa parang. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya si Flicker na tumulong sa pag-ilaw sa kanyang daan sa isang mabagyong gabi at ang kuwago na pinuri ang kanyang katapangan. Nang bumalik si Jerry sa parang, ibinahagi niya ang mga mahiwagang buto sa iba pang mga tipaklong. Ang mga buto ay sumibol sa mga masiglang halaman na nagbibigay ng pagkain at tirahan para sa lahat. Ang moral ng kwento. Ang pakikipagsapalaran ni Jerry ay nagturo sa kanya at sa kanyang mga kaibigan ng isang mahalagang aral. Ang katapangan at kabaitan ay maaaring humantong sa malaking gantimpala, ngunit ang pinakamalaking kayamanan ay ang pagbabahagi ng iyong mga pagpapala sa iba. Mula sa araw na iyon, si Jerry ay hindi lamang kilala bilang mausisa na tipaklong. Ipinagdiwang siya bilang isang bayani na nagdulot ng buhay at kagalakan sa parang.